Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Sa iba't ibang mga churches at lalo na sa ating pong Mother Church, sa ating home church sa Jesus Christ, the Living God, World Outreach Ministries, dito po sa San Pablo City. Purihin ng Panginoon, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandahan loob, at panalangin ko na kayo po lahat nasa magandang kalagayan at nasa kalusugan na nagmumula sa Panginoon. I believe with all my heart na lahat ng narito po kasama natin sa Bible study will be blessed by God. No? In every areas of our lives, you will be blessed by God. So, purihin ang Panginoon at salamat sa ating awit, ating team song, Ikaw ang Aking Buhay. Mula kay Pastor Luis Boy Baldomaro. No? Siya rin pong umawit niyan. Kaya purihin ang Panginoon. Ang ating pong topic sa gabi ito ay part 4. No? Part 4 ng ating pong tinatalakay, the laws of faith or understanding the laws of faith. No? Guys, sinabi ko po, kapag sinabing law, ito ay it's a principle, a living principle, no? Na kahit sino, basta nakatap sa law na ito, ma-experience niya kung ano meron itong law na ito. No? Kagaya natin, lagi ko nga in example, sakop tayo ng tinatawag law of gravity, that what goes up will come down. Ano? Kahit gawin mo yan, kahit anong araw, anumang ihagis mo sa taas, babagsak at babagsak. Ano? Because of the law of gravity. So, yun po ang example ng law. Ibig sabihin, continuous ito in motion, ano? Active ito, kahit anong araw, anong oras. Ano? Ganun din ang principle of faith or the law of faith. Once na tayo ay nakatap sa laws of faith, na-experience natin yung blessing na dala-dala ng pananampalataya galing sa Panginoon. No? If it's about healing, we'll be healed. If it's about financial provision, God will prosper us financially. In every areas of our lives, kung anong pangailangan natin, God will provide our needs. Yan po ang prosperity. Prosperity is not tawagin nga yung pagkakaroon ng maraming pera. No? Hindi yan ang prosperity, yung maging billionaire o millionaire. Yan bahagi lang. Pero ang tunay na biblical prosperity ay yung tagpuin tayo ng Diyos sa ating pong pangailangan, no? Yung ibigay ng Diyos yung nararapat sa atin sa tamang panahon, at tayo ay pasaganain ng Diyos doon sa area na gusto tayong pasaganain ng Panginoon, no? Na kaya nating dalhin. Kung hindi natin kayang dalhin yung pagpapala ng Diyos, medyo babawasan Diyos dahil baka maligaw tayo landas. No? Kaya anumang blessing dumating sa atin mula sa Panginoon, matutunan po natin ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ano po? And there is power in thanksgiving. Meron tayong sermon patungkol dyan that thanksgiving or giving thanks to God increase the blessings of God. Kaya maganda po yung nagpapasalamat. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. Minsan pa, kahit po maalam na gabi, mag-aaral pa rin kami ng isalita. And Lord, you will bless us tonight. And through the teaching of the Holy Spirit, kami po ay lalago. We will grow and we will glow with your glory, Panginoon. Thank you, Father God, sa gabi ito. Anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation, for the glory of the name of Jesus, and bless these people, Lord, na kahit gabi na narito kasama na sa Bible study.
Thank you, Father God, sa pagtalakay namin patungkol sa subject of faith. And you will bless us tonight, Lord. Thank you, Holy Spirit, our teacher. And all glory belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, amen. So, purihin ang Panginoon. Bilisan na po natin at tayo makarami. At atin pong salamat sa awit ni Pastor Boy. Pinapahiram sa atin yan kahit hindi pa ako nakakapagpaalam ng matagal na. Double cards naman po natin ang mga pakabait na kaibigan. Si Pastor Luis Baldonaro. Okay. Ating pong paksa sa gabing ito, tinatilan ko po na say it before you receive it. No? Ito po yung part 4 ng understanding the laws of faith. No? So, naipaliwanag ko na sa inyo kung ano laws of faith. Excuse me po. Hindi na ako magpapakalawig doon. Baka kainin oras natin. Isa sa mahalaga na principle of faith na tinalakay natin last week ay ang law of faith ay meron pong dalawa na ina-expect sa atin ng Diyos na atin pong i-practice araw-araw at gawin natin sa pananampalataya. Ano yun? Kasi pag ginawa natin itong dalawang bagay na ito, na naisagawa natin, I tell you, God will bless us exceedingly abundantly more than we can imagine, no? In every areas of our life. So ano itong dalawang principle na ito na bahagi ng laws of faith? Laws means principle. Ano? Itong dalawang principle na ito ng pananampalataya atin po na-discover last week at noong pang mga nakaraang linggo na ang pananampalataya ay yan po ay sa pamagitan ng pagsampalataya natin sa ating puso. No? Believe with your heart, yun po number 1, then confess with your mouth. No? Nabigyan ko po kayo ng mga talata last week about these two principles. Believe with your heart and confess with your mouth. Nandun po yung sa salvation, kaya tayo ay na-saved, kaya tayo na-born again, ipinanganak sa karan Diyos at naligtas tayo. Sa pamagitan din ng principle by believing with our heart and confess with our mouth that Jesus Christ is Lord or God or Yahweh. Ano po? So, yung sa salvation, nangyari, no? Nagkatotoo. So, gayon din naman, in every areas of our lives, halimbawa ay sa area ng finances, sa area ng health or healing, sa area ng iba-ibang area na ating buhay, kung may problem tayo, we can overcome all those problems, all those situations sa pamagitan ng pag-apply nitong principle na ito. Believe with your heart and confess with your mouth. Pagdating po sa mga pangangailangan, ang kino-confess po natin o dinideclare natin at sinasampalatayan natin na ibibigay sa atin ng Panginoon ay according to His promises. Paglabas po sa kanyang pangako, hindi natin pwedeng ipahayag o i-declare, hindi natin pwedeng sampalatayan kapag labas sa kanyang pangako. Sabi ng ibang Bible scholars, there are more than 1,000 promises meron ang Bible. Pero may nagsabi naman ng mga Bible scholars, hindi lang yon. There are almost 3,000 promises meron ang Biblia. No? So whatever, kung gaano makarami, mahalaga, mabasa natin sa Bible, at kaya yun ang mahalaga po na lagi tayong magbabasa ng Biblia. At kung may madaanan tayo na pangako ng Diyos, sinasabi patungkol sa atin, sa ating kapakanan, pwede nyo i-underline o kulayan, ang color pencil yung Bible nyo, pero guhitan nyo, iba may kasabihan na a dirty Bible makes a clean Christian. And a clean Bible makes a dirty Christian. Pero hindi po ako naniniwala doon kasi I believe I'm a clean Christian. Pero yung Bible ko, clean din po. Ano? Pag nakakita nyo lahat ng Bible ko, pamula no ako naging mananampalataya,
puro clean, wala pong underline, walang kinoloran, walang underline. Kasi yun ang paniniwala ko na ayoko magkakaroon underline o kokoloran ko ang anumang verses. Pero yung iba, gustong-gusto na kulayan para ma-memorize nila, mabasa nila yung mga napag-aralan ng verses. Okay po yun, no problem. No problem kapag kinulayan nyo, ginuhitan nyo, total sa inyo. Ang masama, yung kukulayan, guguhitan nyo yung Bible ng ibang tao. Hiniram nyo lang, magagalit sa inyo yun, no? So, no problem. Kulayan, underline, o lagyan nyo ng mga additional na notes, no? Para, maganda yun, no? Si Kenneth Copeland, nung nag-anniversary ang ministry nila, nag-produce yan ng nagpa-print ng Bible niya. Yung personal Bible niya, no, na pamula nung kabataan pa niya, ay pinaguguhitan na niya, kinulay niya, nadal niya, nilagyan ng mga words, kung ano-anong inilagay. Napakadumi ng Bible, no? Napakadumi kasi puro sulat niya, mga notes niya, underline, para matanda, binilugan, ginuhitan, walang problema po yun. Hindi, para sa atin, hindi karumihan yun. No? At yun ay tanda na ikaw interesado na mag-aral sa salita ng Diyos. Nagpa-print siya noon, limited edition. Wala niya yata, sabi ko, desire ko sana magkaroon gano'n. Pagka ikaw ay partner ng Kenneth Copeland Ministry o kaya nabibili sa office nila, kaya wala nang office sila rito sa Maynila. Sa States na o sa abroad, pwede orderin kung available pa yun. Yung personal Bible niya, pinaprint, nandun yung handwriting niya, yung guhit, maganda rin tingnan. So hindi totoo yung kasabihan na a dirty Bible makes a clean Christian and a clean Bible makes a dirty Christian. Hindi totoo yun. Sa kanya-kanya ugali. Ako sa Paul, sa kabataan ng bata pa, ayoko nang marumi, ayoko nang magulo, basta ayoko, gusto ko malinis. Okay. So, kaya mahalaga, mabasa natin ang mga pangako ng Diyos. At outside sa promises of God, hindi po natin pwedeng i-claim, panampalatayanan o i-declare na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi pwede kasi tayo ay napapaloob lang sa pangako ng Panginoon. Yun lang ang pwede nating panghawakan at hingin sa Panginoon. Halimbawa, humihingi ka, Lord, please bigyan mo po ako ng 3 asawa. Wala yun sa Bible. At against ang Bible niya, against ang Panginoon dyan, polygamy. Hindi mo pwedeng hingin yun. O kaya hinihingi mo, Lord, by faith, kiniklaim ko, magkakaroon ako ng sasakyan BMW, Panginoon. Alam ko na you're a good God, ibibigay mo sa akin itong hinihingi kong ito. Salamat po, tinanggap ko na. At Lord, pag ako nagkaroon nito, naku, bibilib yung kapitbahay kong mayabang. At pag nakita niya ako nag-drive, hahanga naman siya sa akin. Naku, kalimutan mo yan. Kapatid, naliligaw ka ng landas. Kayabangan yan. At pag mataas, at pag malaki, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Okay, so remain humble and walk by faith. Okay? Now, yung principle na believe with your heart, confess with your mouth, yan po ang ginamit natin o itinuro sa atin na isagawa natin para maligtas tayo, para tayo ay ma-born again. Okay? Now, meron pang talata na patungkol sa believe with your heart and confess with your mouth, 2 Corinthians chapter 4, verse 13. And another verse, tinakay natin, Mark 11, verse 22 hanggang 23. At meron ding talata tayo na binanggit last week, Proverbs 18 verse 21 na sinasabi, death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. Na ang kapangyarihan daw, na ang buhay at kamatayan daw ay nakasalalay sa kapangyarihan ng dila ng tao. You see, ang dila natin may power daw to bring death and to bring life. At kung ano yung sinasalita natin, yun ang aanihin natin. Okay, so kapag hindi nyo alam ito, minsan nakakurse nyo, imbes na i-bless nyo sarili nyo, nakakurse nyo.
Nasusumpa niyo sarili niyo, no? Halimbawa, sinasabi, ba't kaya lagi walang pera? Hirap na ako sa buhay ko. Hindi na ako umangat-angat. Lagi akong, hikaho sa buhay. Nako, wag mo i-declare yan. Kung yan ang paniniwala mo, wag mo i-declare kasi you will experience what you confess with your mouth. What you confess, what you declare is what will transpire in your life. Okay? So, kaya sabi sa Romans 12:14 bless them and curse not. No? Pagpalain niyo sila. Sino? Yung mga masamang tao, yung umuusig sa inyo, yung gumagawa ng masama. Sa halip na sumpain niyo sila, i-bless niyo sila. Okay? Yan po ang turo ng Panginoon. Bless them and do not curse them. Okay? Yan ang turo sa atin ng Panginoon. Kung hindi totoo that there is power in our mouth, hindi na sasabihin yun. Kasi to bless and to curse other people is by declaring words. So, kaya totoo na there is power in our mouth. No? Alam nyo sino yung Japanese na nag-experiment? Si Dr. Emoto, I think ang pangalan, Dr. Emoto, I think ang pangalan niya. Several years ago, nakita ko sa YouTube yung experiment niya, rice experiment. Ano? So, kumuha siya ng 3 malinis na container at pinaglalagyan niya ng rice. No? Yung 3 container, cooked rice, nilutong rice, no, kanin. Yung isa, nilabelan niya ng good rice. Yung isa naman, pangalawa, ay ignore rice. Hindi pinansin, ignore. At yung isa naman ay bad rice. Okay? Ngayon, every morning, araw-araw, every day, for 2 weeks, lagi niyang kinakausap yung mga bigas o yung mga kanin. Sa good rice, binibless niya, good rice, you're my friend, you're delicious, you're beautiful, you smells good. No? You're delicious. No? I like you. I love you. No? Puro blessing, puro I like you. Ano? Yun naman ignore rice, titingnan lang niya sa umaga. Tapos tatalikuran niya, aalis siya. Yun naman bad rice, kinakers niya. Wala ka silbi. You're not my friend. Ikaw ay masama. No? I don't like you. I hate you. You're ugly. No? Ginagawa niya. After, I think, 1 or 2 weeks, pinakita ang result. Yung good rice, hindi nagbago. No? Then yung ignore rice, nagkakasimula ng magkaamag. No? Then yung bad rice, naku, puro amag na. Kulay purple, kulay gray, puro amag. Para may takip po yun. No? Kaya magtataka kayo, yung good rice na puro positive confession and dineclare, hindi nagbago. At inamoy, mabango pa rin. Yung ignore rice, tiningnan, tumalikod, hindi pinansin, nagsisimulang amagin. Yung bad rice, nako, minumukmok ng amag. No? Kinakain ng amag. Then after 1 month, nako, nakakakilabot tingnan. Amag na amag yung bad rice. At yung good rice, medyo nag-yellowish lang. Hindi inamag. Yung ignore rice, naku, inamag na rin. Sabi ni Dr. Emoto. Example sa mga children. Do not curse your children. This will happen to them. If this happened to this rice, it could also happen to your children. Do not curse your children, sabi niya. Do not ignore your children, yes, sabi. Pero, pag demonstrate nyo ang love nyo at magandang salita sa inyong mga anak, yung kanilang buhay magiging maganda. Lagi silang confident sa sarili at lagi silang magiging masayahin, lagi silang magiging matalino, and they will prosper in their life. So, yun po ang example. Kung totoo yun sa rice, how much more sa ating buhay. So, ngayon, ipakikita ko sa inyo na yung sa Bible may mga example, no?
may example patungkol sa may example po sa Bible. Ang isa example, yung pong babae na inaagasan, woman with the issue of blood, na nabalitaan na si Jesus ay miracle worker at sabi na ano siya, na interesado siya. Kasi 12 years na siyang may sakit na dinudugo, inaagasan. At naubos na ang kanyang pera, kanyang kayamang na naipon sa pagpapagamot, wala makapagpagaling sa kanya hanggang sa nabalitaan niya, si Jesus ay nagpapagaling, hanggang sa nagkaroon siya parang tayo, sabi niya, pag dumaan ito, sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Ang laki ng pananampalataya na. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Sinabi niya sa kanyang sarili. At matatagpuan po natin yan, tingnan natin sa Bible. Ito, sa Matthew chapter 9, verse 20, sabi po dito, and behold, a woman who had been suffering from a hemorrhage for 12 years came up behind him and touched the border of his cloak. Kaya nung dumating si Jesus, talagang, nakipagsiksikan siya, ginapag na sa ilalim. At ginawa niya yung kanyang binabalak gawin na sinabi niya sa sarili niya, hindi pa niya man namimit si Jesus, sinabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Sa English, sa verse 21 po, sabi, Matthew chapter 9, verse 21, sabi nung woman with the issue of blood, for she was saying to herself, sinasabi nung babae na may sakit sa kanyang sarili, if I only touch his cloak, I will get well. At pag tinaas natin yung context sa verse 20, anong nangyari sa kanya? And behold, a woman who had been suffering from a hemorrhage for 12 years came up behind him and touched the border of his cloak. Hinipo nga niya kasi yun ang plano niya at hindi pa niya nakikita si Jesus. Sinabi niya na by faith, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Hindi po niya sinabing, susubukan ko hipuin, baka sakaling ako'y gumaling. Walang gano'n. Sa pananampalataya, wala pong baka-baka. Kaya nga, ang definition of faith ay assurance. Assurance na tatanggapin mo yung iyong pinaniniwalaan. At sa verse 22, ano nangyari? But Jesus turning and seeing her said, daughter, take courage, your faith has made you well. And at once, the woman was made well. Nung nahipo ng babae, yung laylayang ni Jesus, immediately, naampat yung dugo, gumaling siya. At natakot siya kasi sa iba pong gospel, mababasa natin ganito, na sabi ni Jesus, who touched me? Sinong humipo sa akin? Sabi ng mga alagad niya, Panginoon, lahat ng tao nakahipo sa kanya kasi pinagkakaguluhan siya ng mga fans niya. Ang daming fans ni Jesus. Pero ang nakakuha ng atensyon ni Jesus ay yung hipo ng pananampalataya. Kasi karamihan doon, humahanga lang sa kanya. Hinihipo siya, mga fans nga niya. Kasi sikat na si Jesus, miracle worker. At itong babae na nananampalataya sa kanya, may hipo ng pananampalataya. Yun ang nakakuha ng atensyon kay Jesus. Hindi lahat ng humipo kay Jesus ay gumaling. Ang gumaling ay yung humipo sa pananampalataya. At sino yun? Yung babae na nagsabi sa kanyang sarili before na ma-meet niya si Jesus, sabi niya, mahipo ko lang, laylayan kanyang damit. Ako'y gagaling. Tiyak na tiyak siya. So ano nangyari? She was healed from
her sickness, from her disease. Gumaling siya. At nung sinabi niya, sino humipo sa natakot yung babae, akala papagalitan siya. No? At nakita ni Jesus, babae, pinagaling ka ng pananampalataya mo, umuwi ka na sa inyo. Hindi sa pinagalitan. Bakit? Jesus is a good God. Okay? So, yan po ang isa example, ha. Kaya, kung anumang ating karamdaman, o anumang problema nyo, finances, o kung anuman, o anak nyo, problema nyo, matigas sa ulo, huwag nyo sasabihin, ang tigas-tigas ang ulo ng anak namin, kumare. Huwag na. You're just cursing your children. Imbes na sabihin nyo, ang tigas-tigas sa ulo ng anak ko, sabihin nyo, ang bait-bait at masunurin ng anak ko. And one of these days, magiging lingkod siya ng Panginoon. One of these days, magiging pastor siya. One of these days, magiging sikat na abogado siya. One of these days, magiging doktor siya. No? Puro positive. No? Kasi faith is always positive. Is another example, mga kapatid. No? Tandaan mo yung si David, kinalaban niya si Goliath. No? Walang lumaban sa Israel. Ano ba? Walang lalaban sa niya. Isang buwan na ng hamon ito si Goliath. No? Tatawa-tawa at nilalait niya ang Diyos ng Israel. Si David, napag-utusan ng kanyang tatay na dalhan ng pagkain yung mga kapatid niya na nagtatrabaho kay Saul, mga sundalo. Nagdala siya ng lunch. Napakinggan niya, nakita niya, yabang itong higanting ito na Pilisteo. Nilalait kayo, nilalait tayo, nilalait ang pangalan ng ating Diyos. Wala bang lalaban sa inyo? Wala bang lalaban? Huwag kang maingay. Sabi sa kanya. Kung wala lalaban, ako na lang. Yabang mo. Hindi, serious David. At pumunta siya kay King Saul. Nagpaalam siya, King Saul, kung pwede po, total wala lumalaban. Ako po lalaban. Sa hiya ni King Saul, dahil wala siya may padalang warrior. Takot lahat. Maging si King Saul, takot din. Si King Saul, ang mga ordinary man, hanggang balikat lang na. Malaking lalaki si King Saul. Pero takot siya lumaban. He was not a warrior. Si David, kahit nung bata pa, warrior na. Bakit siya matapang na warrior? Kasi nasubukan niya sa pananampalataya kung gaano kabuti ang kanyang Diyos. No? Kaya dito, nagpresenta siya kay King Saul, ako nalalaban. Binigyan siya ni King Saul ng armor. Nabigat na siya, hindi ko kaya ito. Wala ako experience dito. Pero may experience ako sa aking Diyos. No? At nung kaharap na niya si Goliath, tawang si Goliath, binigyan niyo ba ako ng ano? Binigyan ako ng bata. Ano ba ako? No? Pinagtatawa na si David. No? At ang sabi ni David, eto, 1 Samuel chapter 17 verse 46. Today, the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down, take off your head, and today give the carcasses of the armies of the Philistines to the birds of the air and to the wild beasts of the earth, so that the whole world may know that there is a God in Israel. Bago niya nilabanan si Goliath, nag-declare muna siya ng positive words, word filled with faith, salita na puspos ng pananampalataya. At ang sabi niya sa harapan ni Goliath, noong umpisa ang pagkaharap niya, sabi ni David, humarap ka sa akin, fully armored ka, naka-armor ka, kompleto sandata ka, pero ako'y humaharap sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Israel. Ang itinapat niya sa weapons ni Goliath, itinapat niya kay Goliath mismo, ay ang pangalan ng Diyos ng Israel. Pagkatapos sinundan niya ng salita, positive words, word filled with faith,
salita na puno ng pananampalataya. At sabi niya, ngayon, ang Panginoon ay ibibigay ka sa aking kamay. Hindi niya sinabing, baka sakali ito, Goliath, na ibigay ka sa akin ng Panginoon. Hindi. Tiyak na tiyak siya. That is faith. Ngayon, ang Panginoon ay ibibigay ka sa aking mga kamay at aking kang sasaktan. I will strike you down and take off your head. Pupugutan kita ng ulo. Paano natin nakatingala si David? Teenager lang si David noong time na yun. And today, give the carcasses of the armies of the Philistines to the birds of the air, at ang mga bangkay ng mga kasamahan mo, mga sundalo, mga Pilisteo, ibibigay ng Diyos sa mga ibon dito sa disyerto, at kakainin ng mga ibon at ng mga mabangis na hayop ang bangkay ng inyong hukbo, upang ang buong mundo ay malaman na merong Diyos ang Israel. See? What a confession of faith. Anong nangyari? Tumakbo si David, kinuha niya yung kanyang weapon na slingshot, yung kanyang, ang tirador yun pinapaikot, may lever, lalagyan ng smooth stone, papaikot yan, pak! Nakakita po ako na sa TV noon. Ang layo. Kasi layo isang poste, meron pala talaga expert sa ganyan, bullseye. Kumuha si David, pinaghandaan niya si Goliath, ang kinuha niya weapon, 5 smooth stones, 5 makikinis na bato, galing sa ilog. Bakit 5? Ilan ang tumamang bato sa ulo ni Goliath? Alam niyo kung sa tinamaan? Doon sa bakanting lugar na walang armor. Dito, sa sintido. At isang bato lang, para si FPJ, isang bato ka lang. Erap. Isang bato ka lang, Pakito. Isang bato lang si Goliath. Tumba, nahilo. At nung nahilo, nabitawan ni Goliath yung kanyang malaking sword at binuhat ni David buong lakas na inihato niya sa leeg ni Goliath, putol ang ulo ni Goliath. Napakatalas nung itak o nung espada ni Goliath. Higante rin po yung espada. So bakit 5 smooth stone? Isa lang pala ang tatama. Kasi ayon sa history, sa Bible, meron pang 4 na brothers, giant brothers si Goliath, na just in case papalag, eto pa, tigigisa kayong bato. No? Tigigisa lang kayong bato, Pakito. Max. Okay, para sa FBJ. Pero hindi nangyari yun. Nagtakbuhan nung nakita ng mga hukbo ng Pilisteo na patay na si Goliath, nagtakbuhan dahil mamamatay sila. Victorious David. So that is a confession of faith. So mga minamahal, itong ating pinag-aralan na there's really power in our words declaration. So never confess doubt, never confess unbelief, never confess evil, never confess bad words, never confess cursing words, but rather confess good words, clean words, words of blessing, at lalo na, confess the Word of God. Confess nyo sa inyong sarili, pagharap nyo sa salamin, i-bless nyo sarili nyo, i-confess nyo sa inyong asawa, sa inyong mga anak, i-confess nyo sa inyong mga kaibigan, i-confess nyo sa mga kung sino gusto nyo pagpalain. Di ba, sinasabi natin, oh, thank you, God bless you, brother. That is word of blessing. But this time, alam na natin ang power of words. By faith, we can bless other people na mula sa puso. Brad,
salamat. And I tell you, God will bless you. He will bless you and your children. Pag kayo pumasok sa tindahan at na-bless kayo ng tindahan, i-bless niyo yung tindahan. No? Lord, i-bless mo, i-prosper mo ang tindahan ito. No? Kumain kayo sa restaurant, nag-pray kayo, isama niyo na, i-bless niyo yung restaurant. No? I-bless niyo yung may-ari ng restaurant. Practice blessing other people. No? Alam niyo kung bakit maganda yun? Pag nakita ng Diyos, kayo ay nagbe-bless ng ibang tao. You are sowing the seed of blessing. At kayo, kapag kayo nagtatanim sa iba ng words of blessing, guess what? One of these days, kayo ay aani. Bakit? Anumang salitain natin sa ating bibig ay gaya ng binhi na in due time, in perfect time, ito ay lalaki and you will receive your harvest. If it's a good seed, a word of blessing, time will come. You will receive the blessings of God. If it's a word of curse or cursing words, time will come. Nakikita mo, you are cursed with a curse. So, mamalasig ka sa buhay mo. So, learn to bless our people, even your enemies. No? Love your enemies. Bless them who persecute you. Yung inyong kapitbahay na minamarites, sinisiraan kayo, chinikismis kayo na walang katotohanan, puntahan nyo sa bahay. Ipagluto nyo ng pansit. No? At ibigay nyo. Pero wag nyo bubudbudan ng laso. Na. O wag nyo bubudbudan ng nakakasakit na tiyan. No, seriously, bless them. Na yung silang gumagawa masama sa inyo, i-bless nyo sila. So, purihin Panginoon, let's practice blessing people, blessing yourself, blessing our family, blessing other people, bless them all. In Jesus' name, God bless you. So, bless yourself. Sabi ni David, Psalms 103, bless the Lord, O my soul. No? Bless the Lord, O my soul. Ano sabi niya? Purihin ang Panginoon, o kaluluwa ko. No? Ang ginamit na salita ay hindi lang praise, kundi bless the Lord. Binibless ang Panginoon. Bakit? Alam niya, once he bless the Lord by praising God, God will bless him. Okay? So, let's pray. Maraming salamat, Panginoon, for teaching us to use our tongue. Ano man na-experience namin na problema sa aming buhay, sa katawan namin, sa finances namin, sa mga anak namin, sa pamilya namin, sa mga kaibigan namin, sa church namin, sa workplace namin, sa schools namin. Lord, ano man naranasan namin hindi maganda, nire-reverse mo lahat. We will speak words of blessing sa mga lugar na kami po ay ginagamit mo at pinagpapala mo. Maraming po salamat. Lord, let me bless your people. May the grace of Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. So don't forget po to share this video to your friends, to your pastors, to your relatives and loved ones, at paggamit tayo sa Panginoon. Ano? At the more we share this to others, time will come, hindi nyo na isi-share ang video, ang bibig nyo ang mag-share. God will anoint you with the anointing to minister to other people. Practice natin ito. Give the word of God to other people through this video. Pamigay natin. So, God bless you all, mga kapatid. May the grace of Jesus Christ abound in your lives, mga kapatid. Share this video. God bless you all.